Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Intramuros in Manila. Please samahan niyo po kung mag-update dito sa ongoing restoration ng Intendencia Building. Ayan na po sa harap natin. Please samahan niyo po kung mag-update guys at mamasyal naman dito at the same time as of today, March 17, 2025. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Intendencia Building ay nire-restore po siya as National Archives of the Philippines. Ayan na po. Dito po tayo ngayon sa kahabaan ng Magallanes Drive. At doon naman po sa kabilang side ay Plaza Mexico at Pasig River Esplanade. Doon po yata ayan nakaharap. At ito naman po na side ang Bureau of Immigration. Ito naman po ay Puerta de Isabel II. Punta din po tayo mamaya dyan. Punta po tayo sa Plaza España. Yan po sa tapat natin. Marami nga pong nagko-comment sa previous video natin pag may update tayo dito na area na sana ma-rehabilitate din daw. Napakaliit lang po na plaza nito. Ayan po oh. Ayan po ang monument ni Philip II, King of Spain. Ayan, dito na po tayo mismo sa Plaza de España. Ayan naman po sa tapat natin ang BPI building. Yan po dati ang Santo Domingo Church. Napakaganda po ng church na yun na Santo Domingo, kaso pinalitan na po ng BPI building. Ito po yung kahabaan ng Solana Street. Katabi nga po ng BPI building ang BIR office. Ito po yung kahabaan ng Moralia Street. Medyo malapit-lapit na nga po itong matapos ang Intendencia Building. Ayan po as you can see. At nakita ko nga po yung old Intendencia. Napakaganda po niya. At yung loob pala niyan guys ay may open doon, parang park. Napakaganda no, yung mga ganong klaseng building. Ito po yung kahabaan ng Soriano Avenue. Ito po ang main road ng Intramuros. Marami pong mga kakainan dito at your choice. At ang pinakamalapit po sa Pasig River Esplanade ay Jollibee. Ayan po sa tapat natin. Then next ng Jollibee is Maestranza. Sa mga nagtatanong po ng parking, marami po dyan. Then kasunod ng Maestranza ay ang Pasig River Esplanade na po. Ayan, napakaganda nga po kung matapos na itong Intendencia Building. Ito po yung kahabaan ng Magallanes Drive. Kung doon po kayo banda ng park, sa gilid na po kayo ng GSIS building dumaan kung pupunta po kayo ng Pasig River Esplanade. At kung dito naman po kayo na area malapit sa Bureau of Immigration building, dyan na po kayo dumaan sa may Plaza Mexico. Ayan lang po sa tapat natin. Dito naman po sa Puerta de Isabel II, hindi pa naman po siya nare-restore kasi nakasarado po siya eh. Ayan o, may nakalagay po no trespassing. Sana po ma-restore din po yan at open for public kasi napakaganda po niyang attraction sana. Kasi napakalapit lang po sa Pasig River Esplanade. Dito lang po sa kabilang street. Ayan po, sa likod lang po ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands ang Pasig River Esplanade. At yung sa kabilang street nga po nito ay Pasig River Drive. El Ayuntamiento de Manila, el nombre de los habitantes de Filipinas a la Reina Doña Isabel II.
si proyekto in 1854. Yung building na po niyan guys ay GSIS building. Close po siya, matagal na pong sarado yan. Dito lang po sa katabi niya po ay Chamber of Commerce of the Philippine Islands. Ayan naman po ang Bureau of Immigration building. Ayan po guys, so this way to Binondo. Yan, ito po yung papuntang Pasig Liver Esplanade Phase 2. Ayan lang po, napakalapit lang po. Dito po sa kahabaan ng Magallanes Drive, napakadami pong parking area po dito. Ayan po as you can see. Guys, dito na po tayo sa Pasig Liver Esplanade Phase 2. Yan po sa tapat natin ay Binondo. Nandito po sa phase 2 ang daming mga kainan at your choice. Lalo na po doon sa viewing deck. Meron pong bazaar doon at alfresco dining. Ganon din po dito sa ground level. Ito po ang main entrance ng phase 2. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mamasyal dito sa Pasig Liver Esplanade ay wala pong bayad. Libreng-libre po. Ang nagawa pa po ng ating government ay phase 1 up to 3. Yung phase 1 sa likod po ng post office building. Dito po tayo ngayon sa phase 2 dito sa Intramuros. At doon po sa bandang unahan, after that Binondo Intramuros Bridge ay Fort Santiago Esplanade. Yan po ang kabubukas lang na phase 3. Diyan po sa tapat natin ang phase 1. Diyan po tayo galing kanina sa Magallanes Drive. Ito po yung kahabaan ng Pasig River Drive papuntang Soriano Avenue. At paakyat po doon sa Binondo Intramuros Bridge papuntang Binondo or Chinatown. Yung building na po niyan ay property ng GSIS. Naka-umbrella na po sila kasi umaambon po eh. Sa baba po ng bridge na yan ay
Plaza Mexico. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Manila Cathedral, dyan lang po matatagpuan sa Soriano Avenue or General Luna Street. Nandyan din po ang Plaza Roma. At along General Luna Street, nandoon din po ang San Agustin Church, the UNESCO World Heritage. Walking distance lang po guys kung mamasyal kayo dito sa Pasig River Esplanade. Kung gusto niyo naman pong sumakay ng kalesa, marami pong maha-hire. Ang rate po ng kalesa ay 1,000 pesos para sa mga regular passengers at 800 pesos naman po para sa mga PWDs, students and senior citizen. Kung mag-Tranvia naman po kayo, kung mag-hire kayo, 1,200 per hour. Dito na po tayo sa taas ng Binondo Intramuros Bridge. Ayan po, ito na po ang progress ng Intendencia Building. Sa tingin ko po, ang ginagawa po nila dito ay fully restoration po talaga. Ayan po ang Plaza Mexico. Marami nga pong nagko-comments din sa videos natin na sana ma-rehabilitate din yung ibang mga park katulad ng Plaza España at Plaza Roma. Napakaganda po ng Intendencia Building pag matapos ba ito kasi symmetrical architecture po ito. Diba guys, napakaganda. Lahat ng mga jeep, dito po dadaan lahat yan. Ayan, dyan po dadaan sa Soriano Avenue. Lalabas papuntang Anda Circle, Pier, Rojas Boulevard at iba pang mga lugar. Ayan po sa tapat natin ang Maestranza. Sa mga nagtatanong po ng car parking, ayan po sa tapat natin ang Maestranza. Katabi lang po mismo ng Fort Santiago Esplanade Phase 3. Ayan po. Depende po sa inyo guys kung saan po kayo malapit. Ayan, marami po kayong options kung saan nyo po gustong mag-park. Sa Magallanes Drive, sa Maestranza, o doon sa may post office building. Kung saan po kayo komportable.
Ito po yung newly rehabilitated Plaza Mexico na napakaganda na po. Mas lalo na po siguro kung matatapos na yung Intendencia building, mas lalong gaganda po dito. Guys, sana po mapanatili nating malinis ang ating world class pasyalan at maging responsible po tayo sa ating mga basura. At kung wala po tayong makitang mga basurahan, ilagay na lang po muna natin sa ating mga bulsa or mga bag. Huwag po nating iiwan kung saan tayo nakaupo or nakatayo. Marami po kami mga vloggers dito sa Pasig River Esplanade at nakikita nga po namin madalas na may mga basurang iniiwan lang po. At sana po i-maintain po natin ang Clay Go or Clean As You Go. Kasi po kahit ano pang gawin ng government natin, pagpapaganda ng ating mga parks at sa ating mga kapaligiran, linis sila ng linis, kung tayo naman po ay hindi maging responsible sa mga basura natin, magiging useless lang din po ang kanilang effort. 'Di ba guys? Ito po yung phase 2 ng Pasig River Esplanade.
Ayan po guys, nakita nyo na po kung gaano kaganda ang sunset dito. Dinadayo po talaga ang Pasig River Esplanade. Lalo na dito sa area ng Fort Santiago kasi very open po dito. Yung alfresco dining naman po dito ay every Friday, Saturday and Sunday lang po. Kaya mas maluwag kung wala yung alfresco dining. Guys, ito po yung latest na update natin ngayon as of today, March 17, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung support at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po akong magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.